Nagsisimula ang kwento sa isang pulis na si Jordan Bryant na pilit pinipigilan ang isang babae na tumalon mula sa bubong. Sa kasamaang palad, hindi siya umabot sa tamang oras para mailigtas ito. Pag-uwi ni Jordan, niyakap niya ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa na si Jasmine Bryant ay isang abogado at nag-aalala siya sa kalagayan ng pag-iisip ng kanyang asawa. Ngunit hindi ibinahagi ni Jordan ang kanyang naranasan. Samantala, usap-usapan sa buong bayan ang tungkol kay Grace Waters, ang babaeng sinasabing pumatay sa kanyang asawa. Kaya nagulat si Jasmine nang ibigay sa kanya ng kanyang boss na si Rory ang kaso. Ayon kay Rory, gusto raw umamin ni Grace, kaya magiging madali lang ang trabaho ni Jasmine. Kailangan lang niyang kausapin ng district attorney at ayusin ang plea deal upang hindi na ito umabot sa paglilitis. Ang mga kaibigan ni Jasmine na sina Donnie at Tilsa ay parehong naiinggit at natutuwa para sa kanya dahil maraming gustong makakuha ng kasong iyon sa opisina ng public defender. Pumunta si Jasmine sa correctional facility upang makausap si Grace. Tiniyak ng isang opisyal na wala siyang dapat ipangamba dahil nakaposas si Grace. Pagpapakilala pa lang ni Jasmine ay agad siyang nainsulto nang banggitin ni Grace na sa community college lang siya nag-aral. Dahil wala namang kriminal na record si Grace, plano ni Jasmine na humingi ng 15 taong sentensya na may posibilidad ng parol. Wala namang tutol si Grace, pero hiniling niyang makulong malapit sa kanilang lugar upang mapalapit siya sa kanyang anak. Matapos suriin ni Donnie ang mga dokumento, napansin niyang maraming magagandang bagay tungkol kay Grace na pwedeng gamitin ni Jasmine sa depensa. Bukod sa pagiging aktibo sa charity, nagturo pa siya sa Sunday school. Ngunit iginiit ni Jasmine na gusto ni Grace na umamin at nagbigay na rin ito ng pahayag sa mga awtoridad. Hindi kumbinsido si Donnie at naniniwalang may kakaiba sa sitwasyon at hindi niya lubos na pinaniniwala ang may sala si Grace. Dahil dito, nauwi sa hindi pagkakaunawaan ang sitwasyon sa kanilang apartment. Kinagabihan, inamin ni Jasmine na ayaw na niyang maging abogado. Napapagod na siyang ipagtanggol ang mga kriminal. Nagtitiis na lang siya para mabayaran ang kanyang student loans. Kinabukasan, bumisita kay Jasmine ang anak ni Grace na si Malcolm Waters. Sigurado siya na inosente ang kanyang ina kaya nakiusap siya kay Jasmine na iligtas ito. Ngunit sinabi ni Jasmine na dahil gusto ni Grace na umamin, wala na siyang magagawa. Tinanggihan ng district attorney ang 15-year plea deal at iginiit ang pinakamabigat na parusa para kay Grace. Sinabihan ni Jasmine si Grace na tanggapin na ang kasunduan dahil kung aabot pa ito sa paglilitis, maaari pang humingi ang prosecutor ng death penalty. Pumayag si Grace, ngunit napayak siya bago pa man makaalis si Jasmine. Upang mas makilala pa si Grace, pinuntahan ni Jasmine ang kaibigan nitong si Sarah. Habang naroon, napansin niya ang isang matandang babae sa bintana, isa sa mga nangungupahan ni Sarah na agad nagtago nang makita siya. Si Sarah ay isang mahinahong matanda na puro magagandang salita ang sinasabi tungkol kay Grace. Ayon sa kanya, napakabuti nitong tao. Dahil nag-aalala si Sarah na baka tumandang mag-isa si Grace matapos ang diborsyo, hinikayat niya itong muling makipag-date gamit ang isang dating app. Muling sumilip ang matandang nangungupahan, ngunit natakot at agad na umalis. Ipinakita rin ni Sarah kay Jasmine ang isang flyer mula sa art gallery kung saan nakilala ni Grace ang kanyang ikalawang asawa. Pagkatapos nito, sinubukan pang siyasatin ni Jasmine ang kaso at napansin niyang hindi tugma ang blood splatter sa opisyal na kwento. Dinala niya ito kay Rory at humiling ng ekspertong susuri dito. Ngunit nagalit si Rory dahil wala silang budget. Inaasahan din niyang agad maisasara ni Jasmine ang plea deal. Kaya naman bumalik si Jasmine kay Grace dala ang kasunduan. Ngunit bago pumirma si Grace, ipinakita ni Jasmine ang flyer at tinanong siya tungkol sa kanyang asawa. Dito, nagsimulang magkwento si Grace tungkol sa kanyang nakaraan. Isang araw, nakatanggap siya ng flyer mula kay Sarah tungkol sa isang art gallery. Doon niya nakilala ang isang batang lalaki na may suot na kwintas na uzo. Ang lalaking iyon ay si Shannon DeLong, isang talentadong photographer. Pagkatapos ng event, umalis si Grace nang hindi nagpapaalam. Hindi nagtagal. Nakatanggap si Grace ng mga regalo mula kay Shannon kasama ang pakiusap na tawagan siya. Kahit interesado siya, sinubukan niyang magpakipot, ngunit saglit lang iyon. Sa kanilang unang date, dinala siya ni Shannon sa isang simpleng kainan. Doon, inamin ni Shannon na gusto niya si Grace. Hanggang sa matapos ang kanilang date bandang 2:00 ng madaling araw, malinaw na may namamagitan na sa kanila. Sunod-sunod ang kanilang pagkikita at mabilis na nahulog ang loob ni Grace sa kanya kahit nag-aalinlangan siya sa malaking agwat ng kanilang edad.
Ikinuwento rin ni Grace kung paano niya itinaguyod ang sarili matapos ang kanyang diborsyo at kung paanong wala siyang natanggap mula sa kanyang dating asawa. Ipinagmamalaki niyang nabili niya ang sarili niyang bahay gamit ang sarili niyang pagsisikap. Isang gabi, niyaya ni Shannon si Grace sa isang hardin na puno ng bulaklak at doon siya nag-propose. Tinanggap iyon ni Grace at doon na rin nila tuluyang pinagtibay ang kanilang relasyon bilang magkasintahan. Gusto pang magtanong ni Jasmine ng mas marami, pero pinaalala ni Grace na wala pa itong karanasan sa paghawak ng kaso sa korte. Sa opisina, usap-usapan ng mga tao na si Jasmine ang pinakamahinang abogado, yung hindi nananalo at laging umaasa sa plea deal. Sa huli, pinirmahan ni Grace ang kasunduan habang naiiyak si Jasmine. Hindi pa rin kumbinsido si Jasmine at naniniwalang may kulang sa kwento, kaya bumalik siya upang kausapin muli si Grace. Ikinuwento ni Grace na nagpakasal sila ni Shannon at noong una ay parang perpekto ang lahat. Mapagmahal, mabait at magalang si Shannon at palagi pa siyang kinukuhanan ng litrato. Isang gabi, nagising si Grace at napansing wala si Shannon sa tabi niya. Narinig niya itong may kausap sa telepono. Nang mapansin ni Shannon na gising na siya, agad niyang tinapos ang tawag. Tinanong ni Grace kung sino ang kausap niya. Ngunit nagalit si Shannon at sinabi na ayaw niyang kinu-question siya. Kaagad din siyang humingi ng tawad nang makita niyang natakot si Grace. Madalas tawagan ni Grace si Sarah upang ikuwento ang mga nangyayari sa kanyang relasyon at lagi naman siyang pinapakinggan nito. Isang araw sa trabaho, tinawag si Grace ng kanyang mga boss at tinanong tungkol sa nawawalang pera sa kanyang account. Umaabot sa $379,000. Doon lang niya nalaman ang tungkol dito. Agad siyang tinanggal sa trabaho at pinagbantaan na makukulong kung hindi niya maibabalik ang pera. Ibinahagi niya ito kay Sarah at pag-uwi ni Shannon, kinumpronta niya ito. Ipinakita ni Shannon ang ilang litrato mula sa isang proyekto niya at humingi ng tawad si Grace sa pagdududa sa kanya. Pagkatapos, ikinuwento niya ang nawawalang pera. Tinulungan siya ni Shannon na humanap ng solusyon at sinubukan din nilang humingi ng tulong sa pulis, ngunit sinabi ng mga ito na wala silang magagawa. Nang pumunta si Grace sa bangko, may panibagong problema siyang natuklasan. Nahuli na siya ng 30 days sa pagbabayad ng mortgage kahit na matagal na niyang nabayaran ang bahay. Ipinakita ng teller ang dokumento na may pirma niya na nagsasabing kumuha siya ng $375,000 na loan para sa bahay. Direktang kinuha ang pera at ngayon ay negatibo na ang laman ng kanyang account. May notaryo pa ito at may address na ibinigay. Ngunit nang puntahan niya, abandonado ang lugar. Kalaunan, nakakuha si Grace ng mahalagang security footage. Hinarap niya si Shannon tungkol sa pera. Una itong tumanggi, pero nang ipakita ni Grace ang video na nasa bangko siya, wala na siyang maitago. Ipinaliwanag niya na may utang siya sa ibang tao at nangakong ibabalik ang pera. Ngunit nang magalit si Shannon, napagtanto ni Grace na hindi lang iyon ang ninakaw. Pati ang sarili niyang pera ay kinuha rin nito. Sinabi pa ni Shannon na bilang asawa, may karapatan siya sa pera ni Grace. Tumawag si Grace sa pulis, ngunit sinabi ng mga ito na civil matter lamang iyon. Nagrekomenda si Sarah ng abogado, pero napakamahal ng bayad at wala ng sapat na pera si Grace. Pag-uwi ni Grace, may narinig siyang ingay mula sa kwarto. Nang silipin niya, nadatnan niya si Shannon na may kasamang ibang babae sa kama. Nang kumprontahin niya ang dalawa, tinawanan lang siya at isinara ni Shannon ang pinto sa kanyang harapan. Pagkatapos umalis ng bisita, nakiusap si Grace kay Shannon na ibalik ang pera. Ngunit tinawanan lamang siya nito at iginiit na pareho nilang pag-aari iyon bilang mag-asawa. Inamin din ni Shannon na minahal niya si Grace, pero hindi sa parehong paraan. Nilait pa niya si Grace at sinabing dapat itong magpasalamat na may lalaking pumatol sa kanya. Dahil sa galit, kumuha si Grace ng baseball bat at hinampas si Shannon sa ulo ng paulit-ulit hanggang sa matalsikan siya ng dugo. Pagkatapos, umalis siya at tinawagan si Sarah, sinabing napatay niya si Shannon. Ngunit nang puntahan ni Sarah ang lugar, wala siyang nakitang bangkay. Matapos marinig ang buong kwento, muling nakipagkita si Jasmine kay Sarah. Sinabi ni Sarah na nakita niya si Malcolm, ang anak ni Grace, noong gabing iyon. Naiyak siya habang naawa sa kanyang kaibigan. Doon napagtanto ni Jasmine na gustong umamin ni Grace upang protektahan ang kanyang anak na posibleng nag-alis ng bangkay. Dahil dito, naging seryoso si Jasmine sa kaso. Sinabi niya kay Rory na ayaw na ni Grace na umamin at nais na nitong harapin ang paglilitis. Naiinis si Rory at sinabing siya na mismo ang kakausap kay Grace. Ngunit naunahan siya ni Jasmine at kinumpirma ni Grace na gusto niyang dalhin ang kaso sa korte. Binalaan ni Rory si Jasmine na matatanggal siya sa trabaho kapag natalo siya.
Sa tulong ni Donnie, Tilsa at Jordan, naghanda si Jasmine para sa paglilitis. Sa araw ng trial, malakas ang kaso ng prosecution laban kay Grace. Ngunit naglakas loob si Jasmine na ipagtanggol siya at iginiit na hindi maaring patunayang may pagpatay kung walang bangkay. Plano niyang tawagin si Sarah bilang saksi, ngunit nag-aalala si Grace na mapapahamak ang kaibigan niya. Ipinaliwanag ni Donnie na malakas ang mga testigo ng prosecution at ang testimonya ni Sarah ang maaaring magpanalo o magpatalo sa kanila. Sa pagtestigo ni Sarah, ikinuwento niya ang relasyon niya kay Grace. Ngunit sa pagtatanong ng district attorney, nahuli siyang nagsisinungaling at napilitang magsabi ng totoo. Nabigla si Jasmine dahil hindi niya nakita ang mga phone records na ipinakita ng prosecution. Sa huli, inamin ni Sarah na sinabi sa kanya ni Grace na napatay nito si Shannon. Samantala, pinagalitan ni Rory si Jasmine at kinuwestiyon ang kanyang kakayahan bilang abogado. Pakiramdam ni Jasmine ay talo na siya. Pero pinalakas siya ni Jordan at sinabing hindi siya pwedeng sumuko basta-basta. Pagdating ng araw ng closing arguments, paulit-ulit na sinusubukan ni Jasmine na ipatawag si Sarah sa witness stand. Ngunit bawat beses, pinipigilan siya ng hukom dahil tapos na ang presentasyon ng ebidensya ng magkabilang panig. Sa kabila nito, nagpumilit pa rin si Jasmine hanggang sa tuluyan na siyang makulong dahil sa hindi pagsunod sa utos ng korte. Dinalaw siya ni Rory at kinutya lamang siya. Sinabi pa nito na masaya si Donnie dahil siya na ang gagawa ng closing arguments. Bago umalis si Rory, minura ito Jasmine. Lubos siyang nasaktan at nawalan ng pag-asa. Kaya kinailangan pa siyang kumbinsihin ni Jordan na humingi ng tawad sa hukom upang makalaya sila. Samantala, napatunayang guilty si Grace sa kasong pagpatay. Habang nagpapaalam siya sa kanyang anak at Sarah, napansin niya na suot ni Sarah ang kwintas ni Shannon. Doon niya napagtanto na hindi pala tunay na kaibigan si Sarah. Nagpasya si Jasmine na puntahan si Sarah sa huling pagkakataon. Pagdating niya, nakita niya ang isa sa mga nangungupahan ni Sarah na tila wala sa sarili. Kahit ayaw nitong bumalik sa loob ng bahay, dinala pa rin siya ni Jasmine papasok. Doon, sinabi ng babae na ayaw na niyang mamatay tulad ng iba, kasama na si Shane, ang babaeng tumalon mula sa bubong sa simula ng kwento. Doon napagtanto ni Jasmine na ginamit ni Shannon ang pagkakakilanlan ni Shane. Samantala, nalaman ni Jordan na may maraming record si Sarah, kaya iniwan niya ang magnanakaw na nahuli niya at agad na pumunta upang iligtas ang kanyang asawa. Habang sinusuri ni Jasmine ang bahay, nabigla siya nang makita ang ilang babae na nakakadena sa pader sa basement at pinabayaan sa dilim. Bigla siyang hinablot mula sa likuran ng isang lalaki. Laking gulat niya nang malaman na buhay pa si Shannon at mas lalo siyang nabigla nang matuklasan na anak pala siya ni Sarah. Wala nang magawa si Jasmine nang siya ay itali at busalan sa isang storage area. Nang dumating si Jordan, agad siyang tumawag ng backup. Hinarang siya ni Sarah at sinabing wala roon si Jasmine at hinamon pa siyang magpakita ng warrant. Ngunit, nang tawagan ni Jordan ang telepono ng asawa, narinig niya ang tunog ng telepono ni Jasmine mula sa loob ng bahay, sinipan niya ang pinto at pumasok. Sinubukan siyang pigilan ni Sarah sa pamamagitan ng pag-atake mula sa likuran, ngunit mabilis siyang napigil ni Jordan at napusasan. Kahit sugatan, nakipagbuno pa rin si Shannon kay Jordan. Sa gitna ng kaguluhan, sumugod si Jasmine kahit nakatali pa rin siya sa upuan. Nang maalis ang pagkakagapos nito, nakuha niya ang baril at pinaputukan si Shannon ng ilang beses. Sa huli, nalaman na ang tunay na pangalan ni Sarah ay Betty Mills at si Shannon naman ay si Maurice Mills. Sa loob ng 25 taon, target nila ang mga matatandang babae at niloloko upang makuha ang kanilang pera. Si Maurice ay wanted din sa iba't ibang estado dahil sa maraming krimen. Humingi ng tawad ang hukom kay Grace at tuluyan ng nalinis ang kanyang pangalan. Ipinagdiwang ang kanyang paglaya at kahit si Rory ay kinilala ang galing ni Jasmine sa pamamagitan ng pagbibigay ng papuri. Ngunit nakatakas si Betty Mills at sa kung saan sa Amerika, nakahanap na naman siya ng panibagong biktima. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na recap.